May mga linya ng pag-aalala sa paligid ng kanyang mga mata na hindi dapat naroroon sa isang lalaking nasa kalagitnaan pa lamang ng kanyang 30 taon. Tiningnan niya si Liza mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, na tila sinusuri ang isang bagay na bibilhin hindi isang taong bibigyan ng responsibilidad sa kanyang mga anak. Miss Liza Serrano, sabi niya, ang kanyang boses ay isang baritonong walang anumang init. Hindi niya inilahad ang kanyang kamay. Maupo ka. Itinuro niya ang isang antigong sopa sa gitna ng foyer. Umupo si Liza, pinanatiling tuwid ang kanyang likod. Ang katahimikan sa pagitan nila ay halos pisikal, pinabibigat lamang ng ritmikong paghampas ng ulan sa labas. Kinuha ni Adrian ang resume ni Liza mula sa isang maliit na mesa. Nakasaad dito na hindi mo tinapos ang iyong physical therapy degree. Hindi ito tanong, kundi isang akusasyon. Bakit ko ipagkakatiwala sa iyo ang mga anak ko kung ikaw mismo ay hindi kayang tapusin ang iyong nasimulan? Ang tanong ay matalim at sinadyang manakit, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Liza. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adrian. May mga bagay po sa buhay, Sir Adrian, na mas mahalaga kaysa sa isang diploma. Tinuruan ako ng karanasan na ang pag-aalaga ay hindi nakukuha sa libro lamang. Ito ay nasa pag-unawa sa kung ano ang hindi sinasabi. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon ni Adrian. Mataas ang tingin mo sa iyong sarili. Mataas po ang respeto ko sa trabahong ito. Mahinahong pagtatama ni Liza. Ibinaba ni Adrian ang papel. Ang mga anak ko. Sila ay espesyal. Kailangan nila ng routine, ng katahimikan. Hindi sila laruan para sa iyong mga eksperimento sa pag-aalaga. Ang kailangan ko ay isang tao na susunod sa mga patakaran, hindi isang taong magdadala ng sarili niyang mga ideya. Naiintindihan ko po, sagot ni Liza, kahit na ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na mali ang pamamaraang iyon. Tingnan natin, sabi ni Adrian at tumayo. Halika! Sinundan siya ni Liza patungo sa isang malawak na sala na may bintanang mula sahig hanggang kisame, kung saan tanaw ang hardin na nilulunod ng ulan. Doon sa gitna ng mamahaling carpet, nakaupo ang 2 bata sa kanilang mga espesyal na wheelchair. Ang lalaki, si Kai, ay nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Ang babae, si Mia, ay mahigpit na yakap-yakap ang isang luma at pudpud na manika. Ang mga mata nito ay gawa sa butones na malapit ng matanggal. Ang buhok ng manika ay gusot at ang damit nito ay may mantsang, ngunit para kay Mia, ito ay ang buong mundo. Kay Mia, sabi ni Adrian, walang init sa kanyang tono. Ito si Liza. Mag-a-apply siya bilang bago ninyong tagapag-alaga. Walang reaksyon. Si Kai ay hindi kumurap. Si Mia ay mas isinubsob pa ang kanyang mukha sa manika at narinig ni Liza ang isang napakahinang paghimig, isang malungkot na melodiya na tila pa ulit-ulit niyang inaawit sa kanyang sarili. Ang tunog na yon ay mas nakapangilabot kaysa sa katahimikan. Ganyan sila, sabi ni Adrian na tila naglalarawan ng isang kasangkapan. Non-verbal, non-responsive. Ang trabaho mo ay simple pakainin sila, paliguan sila, siguraduhin mong ligtas sila. Iyon lang. Habang nagsasalita si Adrian, ang mga mata ni Liza ay napadako sa isang pintuan sa dulo ng pasilyo. Ito ay gawa sa madilim na kahoy at hindi katulad ng ibang mga pinto. Ito ay saradong-sarado at tila may sariling aura ng kalungkutan. Isang piano ang maririnig na tumutugtog sa kanyang isipan, isang alaala ng kung anong klaseng buhay ang mayroon sa bahay na ito noon. Ano pong silid yan? Tanong ni Liza, hindi napigilan ang sarili.
Ang mukha ni Adrian ay biglang nagdilim. Hindi kasama sa trabaho mo ang magtanong. Ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para palamigin ang buong silid. Bago pa man makasagot si Liza, tumunog ang telepono ni Adrian. Tiningnan niya ang screen at bahagyang napamura. Kailangan kong sagutin to. Huwag kang aalis dyan. Lumayo siya ng ilang hakbang. Ang kanyang boses ay naging mababa at formal habang kausap ang nasa kabilang linya. Naiwan si Liza, kasama ang mga bata at ang mabigat na katahimikan. Lumuhod siya ng dahan-dahan para maging kapantay ng mga wheelchair. "Hi kay Mia," bulong niya. "Ang ganda naman ng manika mo, Mia." Walang sagot. Ngunit sa pag-upo ni Liza sa sahig, may napansin siyang isang bagay na bahagyang nakausli mula sa ilalim ng unan sa sofa. Isang maliit kulay tsokolating kwaderno na gawa sa katad. Mukha itong luma. Dahil sa pagkausyoso at sa profesional na pagnanais na makaunawa, marahan niya itong hinila. Isa itong diary. Binuklat niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ay pambabae elegante at puno ng buhay. Isang kanta para sa aking buwan. Basa niya sa unang linya. Isang kanta para kay Mia. Bago pa man niya maituloy isang anino, ang biglang tumakip sa liwanag. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Adrian ay hindi na malamig. Ito ay nagniningas isang mababang dagundong na puno ng galit na matagal nang kinikimkim. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang diary mula sa kamay ni Liza. Ang kanyang mga daliri ay humigpit na, tila dudurugin nito ang manipis na aklat. "Sinong nagsabi sa iyong pwede mong pakialaman? Yan." Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at pagtataksil. "Paumanhin, nakita ko lang. Huwag na huwag mong hahawakan ang mga gamit ng asawa ko." Anggil niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Itinuro niya si Mia na ngayon ay nakatingin sa kanila na may takot sa mga mata. "At huwag na huwag mong susubukang baguhin ang anak kong babae. Naiintindihan mo ba ako?" Nakatayo si Liza. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi lang pisikal na pader ang kailangan niyang sirain sa bahay na ito. Ang pinakamatibay na pader ay ang mga nakatayo sa puso ng lalaking nasa harapan niya. At ang pagbabantay dito ay mas mahigpit pa kaysa sa inaakala niya. Ang katahimikan ay hindi lang isang sintomas ng kalungkutan. Ito ay isang patakaran, isang batas na ipinagbabawal basagin. At siya sa kanyang unang araw pa lang ay nakatapak na sa isang sagradong teritoryo. Ang mga sumunod na araw para kay Liza ay isang pagsubok sa pasensya. Ang bahay ay nanatiling isang baluarte ng katahimikan at bawat pagtatangka niyang sirain ang mga pader nito ay sinalubong ng matigas at hindi matinag na pagwawalang bahala. Sinubukan niyang magbasa ng mga kwentong pambata na may makukulay na larawan. Si Kai ay titingin sa direksyon niya, pero ang mga mata nito ay lampas sa libro, nakatitig sa isang mundong siya lang ang nakakakita. Si Mia naman ay mas hihigpitan pa ang yakap sa kanyang manika, na tila ba yun ang kanyang kalasaglaban sa anumang bagong salita o tunog. Naglabas siya ng mga building blocks, umaasang ang simpleng laro ay makakapukaw sa kanilang interes. Inilatag niya ang mga ito sa sahig sa kanilang harapan. Si Kai ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang mga kamay ay hindi umalis sa ibabaw ng kanyang kandungan. Si Mia ay yumuko lamang at ibinaon ang mukha sa balikat ng kanyang manika na parang sinasabing, "Iwanan mo kami sa aming mundo." Naramdaman ni Liza ang titig ni Adrian mula sa malayo sa kanyang opisina. Sa pasilyo, isang tahimik na pagbabantay na puno ng pagdududa na tila naghihintay sa kanyang pagsuko. Alam niyang sa bawat kabiguan niya, mas lumalakas ang paniniwala ni Adrian na tama siya, ang mga bata ay hindi na mababago. Isang hapon,
Habang nag-aayos ng mga gamit sa sala, napansin ni Liza ang isang nakatabinging picture frame sa likod ng isang malaking florera. Kinuha niya ito at pinunasan ng alikabok. Ito ay isang litrato ng isang pamilyang masaya. Si Adrian, mas bata at nakangiti ng malapad. Ang kanyang magandang asawa ang buhok ay nililipad ng hangin at ang kambal, maliliit pa tumatawa habang basa sa tubig. Nasa tabi sila ng swimming pool ng bahay. Tumingin si Liza sa labas sa direksyon ng pool. Ito ay isang magandang infinity pool, ngunit ngayon ay tila isang lawa ng kalungkutan. May manipis na layer ng mga tuyong dahon sa ibabaw ng tubig at ang kulay asul nito ay madilim at walang buhay. Ito ang lugar ng kanilang huling masasayang alaala. Ngayon iyon, ito ay isang monumento ng kanilang nawala. At doon isang ideya ang nabuo sa isipan ni Liza. Hindi niya sila pipiliting pumasok sa kanyang mundo. Siya ang gagawa ng isang bagong mundo para sa kanila. Kinabukasan hindi na niya inilabas ang mga libro o mga laruan. Sa halip ginugol niya ang umaga sa garahe na may dalang gunting packaging tape at isang determinadong ekspresyon. Natagpuan niya ang mga luma at hindi na ginagamit na pool noodles, mga rolyo ng aluminum foil mula sa kusina at mga karton na kahon. Sa loob ng ilang oras, ang mga simpleng materyales na yon ay nagbago. Ang isang asul na pool noodle ay naging rocket booster nang balutan niya ito ng silver tape. Ang mga karton ay ginupit at binuo para maging isang helmet ng astronaut na may siwang para sa mga mata. Para kay Mia, gumawa siya ng isang korona mula sa matigas na karton. Binalutan ito ng kumikinang na aluminum foil at dinikitan ng mga maliliit na bituing gawa sa colored paper. Nang tanghali dinala niya ang kanyang mga likha sa sala. Inilapag niya ang spacesuit sa harapan ni Kai at ang korona ng prinsesa ng mga bituin sa harapan ni Mia. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya. Si Kai ang unang nagpakita ng reaksyon. Isang bahagyang pagkunot ng noo. Tiningnan niya ang helmet, pagkatapos ay kay Liza. Si Mia naman ang mga mata ay naakit sa kislap ng korona. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang manika. May isang kalawakan. Nagsimulang magkwento si Liza, ang kanyang boses ay mahina at parang isang lihim. Isang kalawakan na napakatahimik. Minsan, may isang napakaliwanag na bituin na biglang nawala at ang buong kalawakan ay nalungkot. Tumingin si Mia kay Liza, ang kanyang atensyon ay nakuha. Pero may isang matapang na astronaut at isang magandang prinsesa ng mga bituin. Patuloy ni Liza, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kambal. Ang misyon nila ay hanapin ang nawawalang bituin. Kailangan nilang maglakbay sa mga water nebula para makita nila ang kislap nito. Maingat niyang inilagay ang helmet sa tabi ni Kai. Ikaw ang astronaut, Kai. Ikaw ang magiging kapitan ng ating misyon. Pagkatapos lumingon siya kay Mia at dahan-dahang inialok ang korona. At ikaw, Mia, ikaw ang prinsesa. Ang iyong korona ang magsisilbing gabay natin sa dilim. Nag-alinlangan si Mia. Tumingin siya sa kanyang kuya na tila humihingi ng permiso. Si Kai ay nanatiling tahimik, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin sa helmet. Sa wakas, dahan-dahang inilahad ni Mia ang kanyang kamay, hindi para kunin ang korona, kundi para hipuin ito. Isang maliit na kislap ng kuryosidad sa isang dagat ng kawalan. Iyon na ang senyales na hinihintay ni Liza. Ang unang hintuan natin, sabi niya nang may ngiti, ay ang Stardust Pool. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanilang mga wheelchair palabas ng sala, patungo sa glass sliding doors na nakaharap sa pool. Hindi sila pumalag. Ang katahimikan ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong pag-aabang. Sa tabi ng pool ang hangin ay bahagyang malamig. Si Kai ay nakatingin sa madilim na tubig, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit si Mia na may hawak na ngayong korona,
Sa kanyang kandungan ay nakatitig sa refleksyon ng kalangitan sa tubig. Lumuhod si Liza sa gilid ng pool. Handa na ba kayo, Kapitan Kai at Prinsesa Mia? Walang sagot. Pero hindi sumuko si Liza. Isinawasaw niya ang kanyang kamay sa tubig at lumikha ng maliliit na alon. Ang sabi nila, kapag hinawakan mo ang tubig na ito, makakarinig ka ng bulong mula sa mga bituin. Naghihintay ang lahat. Ang hangin ang mga puno si Liza at pagkatapos nangyari ito, dahan-dahan, inabot ni Mia ang kanyang maliit na kamay. Nag-alinlangan siya sandali ang kanyang mga daliri ay ilang pulgada lang mula sa ibabaw ng tubig. Tumingin siya kay Kai na bahagyang tumango 1 kilos na napakaliit halos hindi mapapansin ngunit para kay Liza ito ay 1 lindol. At hinawakan ni Mia ang tubig. Isang maliit na alon ang nabuo sa paligid ng kanyang mga daliri. Sinisira ang perpektong katahimikan ng pool. Itinaas niya ang kanyang kamay, basa at nanginginig, at tiningnan ito na may pagkamangha na tila ngayon lang niya naramdaman ang tubig sa buong buhay niya. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa itaas, nakatayo si Adrian hindi gumagalaw. Napanood niya ang lahat. Ang paggawa ng mga costume sa garahe, sa pamamagitan ng CCTV, ang pagtulak sa mga wheelchair palabas at ngayon, ang eksenang ito sa tabi ng pool. Nang makita niyang iabot ni Mia ang kamay nito at hawakan ng tubig, isang bagay. Ang gumalaw sa loob niya isang kumplikadong halo. Emosyon na halos makasakit. Mayroong isang maliit na sinag ng pag-asa, isang nakakagulat na kislap ng saya para sa kanyang anak. Ngunit sa ilalim nito ay isang matinding kirot. Isang kirot ng pagsisisi dahil hindi siya ang gumawa niyon. Isang kirot ng selos dahil isang estranghero ang nagtagumpay kung saan siya ang ama ay matagal nang sumuko. Ang ngiti na nagsimulang mabuo sa kanyang mga labi ay namatay bago pa man ito maisilang napalitan ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang babaeng ito, si Liza, ay nagdadala ng pagbabago. At ang pagbabago para kay Adrian ay isang pagtataksil sa alaala ng kanyang asawa. Ang pagbabago ay nangangahulugang paglimot. Sa ibaba, hindi alam ni Liza na siya ay pinapanood. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kambal. Nakita niya ang bahagyang pagtango ni Kai at ang kanyang puso ay napuno ng tahimik na tagumpay. Ito ay isang maliit na hakbang, isang halos hindi nakikitang paggalaw, ngunit sa mundong ito, ng katahimikan ito, ay isang higanting pagtalon. Hindi niya sila pinilit na maligo. Hindi pa oras. Ang mahalaga ay narating nila ang gilid ng Stardust Pool. Ang misyon nila para sa araw na yon ay natupad na. Magaling team, bulong niya na may tunay na paghanga sa kanyang boses. Ang unang hakbang sa paghahanap ng bituin ay tapos na. Bukas susubukan nating lumangoy sa nebula. Itinulak niya ang kanilang mga wheelchair pabalik sa loob. Si Kai ay tahimik pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa kawalan. Nakatuon na ito ngayon sa helmet ng astronaut na nasa tabi niya. At si Mia sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Liza ay hindi na mahigpit na yakap ang kanyang manika. Ang isang kamay niya ay nakahawak dito, ngunit ang isa ay abala sa pag-ikot-ikot ng korona ng mga bituin sa kanyang kandungan. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, naupo si Liza sa kusina nag-iisa. Naramdaman niya ang pagod, ngunit ito ay isang mabuting uri ng pagod. Isang pagod na nagmumula sa pagpupunla ng pag-asa sa isang tigang na lupa. Hindi niya namalayan si Adrian na pumasok at tumayo sa kabilang dulo ng kitchen island. "Nakita ko kayo kanina," sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Tumingin si Liza sa kanya. Oo. Naglaro lang kami ng kaunti. Hindi laro ang kailangan nila. Serrano Maring, sabi ni Adrian. Kailangan nila ng istruktura, ng therapy,
hindi ng mga costume na gawa sa basura. Ang mga salita niya ay matalim, ngunit may bakas ng isang bagay na hindi matukoy sa kanyang boses, siguro ay pagkalito o takot. Minsan ang laro ang pinakamabisang therapy, Sir Adrian. Mahinahong sagot ni Liza. Tinutulungan nito ang mga bata na iproseso ang mga bagay na hindi nila kayang sabihin. Umiling si Adrian, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag kang magkunwaring naiintindihan mo sila. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan nila. Hindi ko man po alam ang lahat, sabi ni Liza tumayo, at buong tapang na sinalubong ang kanyang tingin. Pero alam ko ang nakikita ko, 2 bata na nangangailangan ng pahintulot para maging bata ulit. At iyon po ang susubukan kong ibigay sa kanila. Nagkatinginan sila sa loob ng ilang segundo, isang labanan ng 2 magkaibang mundo. Ang mundo ni Adrian na binuo sa alaala at kalungkutan, at ang mundo ni Liza na pilit naghahanap ng liwanag sa dilim. Sa huli si Adrian ang unang bumawi ng tingin. Tumalikod siya ng walang paalam. Siguraduhin mo lang na hindi ka nagbibigay ng maling pag-asa. Naiwan si Liza sa katahimikan ng kusina. Napatingin siya sa bintana kung saan ang buwan ay nagsisimula nang sumilip sa likod ng mga ulap. Hindi ito maling pag-asa na isip niya. Ito ay isang pangako. Isang pangako sa astronaut at sa prinsesa ng mga bituin na hahanapin nila ang nawawalang liwanag, gaano man kadilim ang kalawakan. 1 linggo na ang nakalipas at ang misyon sa kalawakan ay tuluyan ng nagsimula. Ang pagdadala kay Kai at Mia sa tubig ay hindi madali, ngunit ang pangako ng pakikipagsapalaran ay sapat na para makuha ang kanilang tahimik na pagsang-ayon. Gumawa si Liza ng mga improvised na flotation device, mga anti-gravity belts, na gawa sa mga makukulay na pool noodles na nakabalot sa kanilang mga baywang. Sa tubig ang bigat ng kanilang mga paralisadong binti ay nawala. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman nilang sila ay lumilipad. Si Kai, suot ang kanyang astronaut helmet, na ngayon ay tinanggalan na ni Liza ng harang sa mata para sa kaligtasan ay inililipat ang kanyang sarili. Gamit ang kanyang mga braso, ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding konsentrasyon na unti-unting napapalitan ng pagkamangha. Si Mia, suot ang kanyang pilak na korona, ay inalalaya ni Liza habang siya ay lumulutang ng patihayan nakatingin sa asul na kalangitan. "Tingnan mo, prinsesa," sabi ni Liza tumuturo sa isang hugis bulak na ulap. Iyan ang palasyo ng mga ulap. Si Mia ay tumingin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at pagkatapos isang himala ang nangyari. Mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang tunog. Hindi pag-iyak, hindi ang malungkot na paghimig, kundi isang tunog na malinaw, malutong at puno ng buhay. Isang halakhak. Ito ay isang maikling tunog lamang, parang kalansing ng maliliit na kampana. Pero sa tahimik na hardin na iyon, ito ay parang isang putok ng baril. Si Kai ay huminto sa paggalaw at tumingin sa kanyang kapatid. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang tumaas sa isang nahihiyang ngiti. Sa loob ng mansyon sa kanyang opisina, narinig ni Adrian ang tunog. Napatigil siya sa pagpipirma ng mga dokumento. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok ng isang saglit. Alam niya ang tunog na iyon. Iyon ang tunog ng buhay na matagal nang nawala sa bahay na ito. Dali-dali siyang tumayo at lumapit sa bintana. Nakita niya sila sa pool. Si Liza na may malawak ng ngiti ay winiwisikan ng tubig si Mia na tumatawa muli habang sinusubukang salagin ito. Si Kai ay nasa malapit tahimik na nanonood pero may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Napasandal si Adrian, sa salamin ang kanyang mga tuhod ay halos manghina. Ito ay isang eksenang napanood na niya sa kanyang mga panaginip pero ngayon ay nasa harapan na niya. Isang matinding halo ng galak at sakit
ang bumalot sa kanya. Gusto niyang tumakbo palabas sumama sa kanila. Pero ang mga kadena ng kanyang pagsisisi ay masyadong mabigat. Paano siya magiging masaya kung ang babaeng dapat naroon kasama nila ay wala na? Habang nilalamon si Adrian ng kanyang emosyon, isang itim na luxury sedan ang dahan-dahang pumasok sa driveway ng mansyon. Ang makintab na hood nito ay sumasalamin sa araw. Bumukas ang pintuan sa likod at isang babaeng may matikas na tindig, suot ang isang mamahaling itim na damit at malalaking salaming pang-araw ang lumabas. Si Doña Victoria. Ang mga takong ng kanyang sapatos ay tumunog ng matalim sa sementadong daan patungo sa likod bahay. Narinig niya ang mga tawanan mula sa malayo ang mga tawa ng kanyang mga apo. Sa halip na matuwa, isang malamig na galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang tawa na yon ay hindi dapat naroon. Hindi kung wala ang kanyang anak na si Michelle. Nakarating siya sa gilid ng pool sa mismong sandaling si Liza ay nagpapalutang ng mga bula ng sabon sa hangin at sina Kai at Mia ay sinusubukang abutin ang mga ito. Si Mia na suot pa rin ang kanyang pilak na korona ay tumawa ng pumutok ang isang bula sa kanyang ilong. Anong kalokohan ito? Ang boses ni Victoria ay parang latigo na pumutol sa kasiyahan. Nanigas ang lahat. Ang mga bula ay isa-isang pumutok at nawala. Ang nangiti sa mukha ni Mia ay agad na napalitan ng takot. Si Kai ay mabilis na lumangoy papunta sa gilid ng pool. Ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa pagiging walang buhay. Si Liza na sa gitna pa rin ng tubig ay lumingon at nakita ang nakatayong figura ni Victoria. Ang mukha nito ay nanginginig sa galit. Ikaw duro ni Victoria kay Liza ang kanyang daliri ay nanginginig. Sino ka sa akala mo para gawing sirko ang bahay ng anak ko? Ma'am, naglalaro lang po kami. Depensa ni Liza, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses habang inaakay ang mga bata palapit sa hagdanan ng pool. Naglalaro. Ang boses ni Victoria ay tumaas ng isang oktaba, puno ng lason. Ang tingin mo ba sa kalagayan ng mga apo ko ay laro? Ang tingin mo ba sa pagkamatay ng anak ko ay isang biro na pwede mong tawanan? Lumapit siya ng mabilis habang tinutulungan ni Liza si Mia na makaahon. Pagkaapak ni Liza sa poolside, hinablot ni Victoria ang suot na korona ni Mia. Huwag po, sigaw ni Liza ngunit huli na. Pinunit ni Victoria ang karton na korona. Sa harapan mismo ni Mia ang mga piraso ng aluminum foil at papel ay nalaglag sa basang tiles. Mamie, hindi. Bulong ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag mo akong tawaging Mamie habang suot mo ang basurang yan. Sigaw ni Victoria. Hinarap niya si Liza, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Sinisira mo sila. Tinuturuan mo silang kalimutan ang nanay nila. Ginagawa mo silang mga payaso. Hindi totoo yan. Tinutulungan ko silang maging masaya ulit. Sagot ni Liza, hindi na mapigilan ang kanyang emosyon. Kailangan nilang mabuhay. Wala kang karapatang sabihin kung ano ang kailangan nila. Isa ka lang bayarang katulong. Sa tindi ng kanyang galit, itinaas ni Victoria ang kanyang kamay at sa isang mabilis na kilos, sinampal niya si Liza ng malakas sa pisngi. Paaak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Napalingon ang ulo ni Liza sa lakas ng tama. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at nag-init. Adrian! Sigaw ni Victoria, hindi pinapansin ang nanginginig na si Liza. Si Adrian, na nakita ang lahat mula sa bintana, ay tumakbo palabas. Hingal na hingal siya nang makarating sa poolside. Ang kanyang mukha ay maputla sa pagkabigla at takot. Nakita niya si Liza na nakahawak sa kanyang pisngi, si Kai na nakayuko sa tubig at si Mia na umiiyak habang inaabot ang mga piraso ng kanyang sirang korona. Victoria, ano? Tingnan mo ang ginawa ng babaeng to.
Putol ni Victoria itinuturo si Liza na parang isang kriminal. Ginagastos mo ang pera mo para bastusin niya ang alaala ni Michelle. Hahayaan mo ba siyang sirain ang mga apo ko? Lumapit si Victoria kay Mia at niyakap ito ng mahigpit, isang yakap na higit na pag-aangkin kaysa pagpapatahan. Huwag kang mag-alala, apo. Bulong niya ng mariin habang matalim na nakatingin kay Liza at Adrian. Hindi ko hahayaang may pumalit sa mami mo. Hindi ko hahayaang may kumuha sa'yo mula sa kanya. Humarap siya kay Adrian. Ang kanyang ekspresyon ay naging malamig at walang awa tulad ng bakal. Isa lang ang sasabihin ko sa'yo, Adrian. Magsisisi ka na kinuha mo ang babaeng yan. Ang kanyang boses ay naging isang nakapanghihilakbot. Nabulong na para kay Adrian lamang. Piliin mo ng mabuti kung sino ang kakampihan mo. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ako mismo ang kukuha kina Kai at Mia palayo sa bahay na ito. Hindi ko hahayaang lumaki sila sa piling ng isang amang nagpapabaya sa alaala ng kanilang ina. Iniwan ni Victoria ang banta na nakabitin sa hangin. Binitawan niya si Mia at naglakad palayo. Ang kanyang mga takong ay muling tumunog ng may awtoridad sa semento. Naiwan si Adrian sa gitna ng kaguluhan. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na takot at si Liza na nakatayo ng tuwid sa kabila ng pamumula ng kanyang pisngi at ng mga luhang nagbabadyang tumulo sa kanyang mga mata. Ang tawa kanina ay parang isang malayong panaginip na ngayon. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ito ay hindi lang basta kawalan. Ito ay puno ng takot, galit at isang digmaang kasisimula pa lamang. Hindi alam ni Adrian kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang pader na itinayo niya ay hindi sapat para protektahan siya o ang kanyang pamilya mula sa bagyong paparating. Ang mga araw pagkatapos ng pagdating ni Victoria ay mas tahimik kaysa dati. Pero hindi na ito ang uri ng katahimikang nagpapahiwatig ng kalungkutan. Ito ay isang katahimikang may kasamang tensyon tulad ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Si Adrian ay naging mas mailap madalas na nakakulong sa kanyang opisina, umiiwas sa tingin ni Liza at maging ng sarili niyang mga anak. Ang banta ng kanyang biyenan ay malinaw na umuukit sa kanyang isipan. Ang mawala sina Kai at Mia iyon ay isang impyernong hindi niya kayang harapin. Ngunit ang paalisin si Liza May, isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali iyon. Ang saglit na tawanan sa tabi ng pool, gaano man ito kabilis na wala, ay nagtanim ng isang maliit na buto ng pag-asa sa kanyang puso. Isang butong ngayon ay nanganganib na malunod sa takot. Si Liza sa kabila ng sakit ng sampal at ng kahihiyan ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsuko. Sa halipang insidente ay nagpatibay lamang sa kanyang determinasyon. Nakita niya kung gaano kabilis maaaring bawiin ang kaunting progreso na kanilang narating. Nakita niya kung gaano karupok ang kaligayahan ng mga bata at nagpasya siya, hindi na siya aasa sa mga malalaking sandali. Magsisimula siya sa maliliit na bagay. Kinagabihan pagkatapos ng insidente, habang tulog na ang lahat, kumuha si Liza ng isang simpleng asul na kwaderno mula sa kanyang mga gamit. Sa pabalat nito, gumuhit siya ng maliliit na mga bituin at isang buwan gamit ang isang silver na panulat. Isinulat niya sa itaas ang ating talaarawan ng mga bituin. Sa unang pahina, isinulat niya Setyembre 15:1. Tumawa si Mia 3 beses. Ngumiti si Kai. Kahit saglit lang. 3. Lumangoy sila. Iyon lang, simple. Pero para kay Liza ang bawat salita ay isang panalo. Kinabukasan sinimulan niya ang isang bagong gawain. Bawat maliit na tagumpay ay itinatala niya. Setyembre 6, yan.
Tinuro ni Kai ang ibon sa bintana. 2. Kinain ni Mia ang gisantes niya nang hindi umiiyak. Sabay silang nakinig sa isang kanta hanggang matapos. Iniwan niya ang kwaderno na nakabukas sa isang maliit na mesa sa kusina. Hindi niya ito ipinapakita kay Adrian. Hindi niya ito ipinagmamalaki. Nandoon lang ito isang tahimik na saksi sa unti-unting pagbabago. Samantala, nagsimula ang digmaan ni Victoria. Hindi na siya bumisita, ngunit ang kanyang presensya ay mas lalong naramdaman. Tumatawag siya araw-araw eksaktong 4:00 ng hapon para lamang kamustahin si Mia. Ang boses niya sa speakerphone ay matamis, ngunit may nakatagong lason. Mia, apo, naaalala mo ba yung kantang tinuro sa'yo ni Mommy kantahin mo para kay Lola Dali? Mia, kamukhang kamukha mo talaga ang mommy mo, lalo na kapag malungkot ka. Bawat salita ay isang patalim, isang paalala na si Liza ay isang tagalabas, isang impostor sa paraisong binuo para kay Michelle. Pinagmamasdan ni Liza si Mia na lalong naguguluhan at nalulungkot pagkatapos ng bawat tawag. Mayroon ding isa pang sundalo, si Victoria, si Maureen, ang tsismosang kapitbahay na may bahay na tanaw ang kanilang pool. Minsan, habang naglalaro sina Liza at ang mga bata sa hardin, nakita nilang nakatayo si Maureen sa kanyang terrace, may hawak na telepono sa tainga, malinaw na naguulat. Kinabukasan sinadya ni Liza na magdala ng isang tray ng bagong lutong merienda. Mainit na turon sa bahay ni Maureen. "Magandang hapon po, Mrs. Reyes." Bati ni Liza nang may magalang na ngiti. "Napansin ko po kasi kayo kahapon. Naisip ko lang baka gusto ninyong matikman. Pasensya na po kung medyo maingay ang mga bata minsan." Natigilan si Maureen. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, hindi alam kung paano tutugon sa kabaitan. Sanay siyang tinitingnan mula sa malayo, hindi nilalapitan. Salamat," sabi niya kinuha ang tray. "Alam niyo po, malaking tulong po kayo." Dagdag ni Liza, ang kanyang tono ay puno ng sinseridad. "Alam ko pong binabantayan ninyo ang mga bata para sa amin. Nakakapanatag ng loob na may isang tulad ninyo sa malapit na nagmamalasakit sa kanilang kaligtasan." Namula si Maureen. Ang mga salita ni Liza ay binaligtad ang kanyang papel mula sa pagiging espiya tungo sa pagiging tagapag-alaga. Wala siyang masabi. Tumango na lang siya at isinara ang pinto, dala ang mainit na turon at isang bagong pakiramdam ng pagkalito. Nang gabing iyon, habang naghahanda ng hapunan, nakita ni Adrian ang kwaderno sa kusina. Nag-alinlangan siya, ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Binuklat niya ito. Setyembre 18, 1. Nagpatulong si Kai na buksan ang garapon ng cookies. 2. Pinunasan ni Mia ang natapong juice sa kanyang sarili. 3. Sabay nilang tiningnan ang ulan nang walang takot. Setyembre 19, 1. Tinawag ni Mia si Liza sa pangalan. 2. Nagtanong si Kai kung nasaan ang kanyang astronaut helmet. Binasa niya ang bawat pahina. Ang bawat simpleng pangungusap ay isang maliit na pagtibok ng puso ng bahay na akala niya ay patay na. Mga bagay na hindi niya napapansin dahil masyado siyang abala sa pag-aalala. Mga bagay na hindi sinasabi sa kanya dahil alam ng lahat na ayaw niyang makarinig ng magandang balita. Nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, hiya. Kumuha siya ng panulat mula sa isang lalagyan. Nanginginig ang kanyang kamay. Sa ilalim ng huling isinulat ni Liza, nagdagdag siya ng sarili niyang linya. Ang kanyang sulat kamay ay magaspang at hindi sanay. Setyembre 21, narinig ko si Kai na binigkas ang pangalan ko. Isinara niya ang kwaderno at mabilis na umalis sa kusina, na tila ba natatakot na may makakita sa kanyang ginawa. Ngunit ang kilos na yon, ang maliit na pag-amin na yon, ay isang bitak sa pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang sarili. Kinabukasan, isang opisyal na sulat ang dumating. Ang sobre ay may logo ng isang kilalang law firm.
Kinakabahan itong binuksan ni Adrian. Ito ay isang formal na petisyon mula kay Victoria na humihiling sa Department of Social Welfare and Development DSWD na magsagawa ng isang official assessment sa kalagayan ng pamumuhay ni Kai at Mia. Nakasaad sa sulat ang mga seryosong alalahanin tungkol sa kakulangan sa propesyonal na pangangalaga at ang posibleng emosyonal na kapabayaan na nararanasan ng mga bata sa ilalim ng kasalukuyang tagapag-alaga. Nabitawan ni Adrian ang sulat. Bumagsak ito sa marmol na sahig parang isang puting bandila ng pagsuko. Nagsimula na ang tunay na digmaan. At hindi na ito isang digmaan ng mga salita lamang. Ito na ay isang digmaan para sa kanyang mga anak. 2 linggo, pagkatapos dumating ang sulat isang puting van na may logo ng DSWD ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang araw ay sikat at mainit, isang malupit na kabalintunaan sa namumuong lamig sa loob ng mansyon. Isang babae sa kanyang mga huling bahagi ng 40 na may suot na simpleng uniforme at isang mukhang seryoso ang bumaba. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ginebra Reyes, isang social worker. Sa likod niya isang pamilyar na itim na sedan ang pumarada. Lumabas si Doña Victoria, suot ang isang damit na tila. Para sa isang funeral, ang kanyang mukha ay isang maskara ng nag-aalalang kalungkutan. Nandito lang ako para sumuporta sa aking mga apo. Sabi niya kay Geng Reyes, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagpapakumbaba. Ngunit ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Adrian na naghihintay sa pintuan ay puno ng malamig na tagumpay. Ang sala ay naging isang korte, sigang. Reyes ay naupo sa isang armchair, ang kanyang clipboard ay nasa kanyang kandungan. Si Adrian ay naupo sa isang dulo ng sopa. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop ng mahigpit. Si Victoria ay umupo sa tapat niya, isang estatwa ng matuwid na pag-aalala. Si Liza ay nakatayo malapit sa pintuan ng kusina, hindi inanyayahang umupo, ngunit determinado na huwag umalis. Sina Kai at Mia ay nasa kanilang mga wheelchair sa tabi ng bintana, tahimik na pinapanood ang lahat na parang isang palabas na hindi nila maintindihan. Mr. Del Rosario, nagsimula si Gengarino Reyes, ang kanyang boses ay profesional at walang emosyon. Nakatanggap kami ng ulat ng pag-aalala. Maaari niyo bang ilarawan ang tipikal na araw para sa inyong mga anak? Nagsimulang magsalita si Adrian, ngunit ang kanyang mga salita ay tila hirap lumabas. Ginigising sila. Pinapakain. Meron silang mga therapy schedule. Kung maaari po. Putol ni Victoria ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng diin. Gusto ko lang pong linawin. Ang tagapag-alaga po ba na tinutukoy ninyo ay itong si Miss Serrano? Itinuro niya si Liza. Tumingin si Geng Reyes kay Liza. Ano po ang inyong qualification, Miss Serrano? Ako po ay isang dating estudyante ng physical therapy. Sagot ni Liza, pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Mayroon din po akong mga sertipiko sa pediatric first aid at basic life support. Isang dating estudyante ulit ni Victoria, na tila ba ang salitang iyon ay isang karumaldumal na krimen. Ibig sabihin, hindi ka lisensyado, hindi ka isang profesional. Anong karapatan mong mag-alaga sa mga batang may espesyal na pangangailangan? Victoria, tama na, mariing sabi ni Adrian. Bakit, Adrian? Natatakot ka bang malaman nila ang katotohanan? Humarap si Victoria kay Geng Reyes. Geng Reyes, ang inaalala ko lang ay ang kaligtasan nila. Narinig ko mula sa mga kapitbahay na dinadala niya ang mga apo ko sa swimming pool nang walang life vest, walang professional na supervision. Ginagawa niyang laro ang kanilang kapansanan. Tinatawag niya silang astronaut at prinsesa. Hindi ba't iyan ay isang uri ng mental at emotional manipulation sa mga batang nasa vulnerable na estado? Bawat salita ni Victoria ay isang patak ng lason, maingat na pinili para ipinta si Liza bilang isang pabaya at mapanganib na impluensya. Si Adrian
ay napapikit ang kanyang panga ay nagtiim. Isinulat ni Ginga Reyes ang lahat sa kanyang clipboard. Pagkatapos tumingin siya sa mga bata. Ang kanyang seryosong muka ay bahagyang lumambot. "Kay Mia," sabi niya sa isang mas banayad na tono. "Kamusta kayo?" Walang sumagot. Si Kai ay nakatingin sa sahig. Si Mia ay yumakap sa kanyang manika. "Tingnan niyo," sabi ni Victoria na may halong awa sa kanyang boses. "Takot sila. Hindi sila makapagsalita." Hindi pinansin ni Ginga Reyes si Victoria. Lumapit siya sa mga bata. "Gusto niyo bang ipakita sa akin ang paborito ninyong gawin dito sa bahay, katahimikan?" At pagkatapos isang maliit na paggalaw, itinaas ni Kai ang kanyang kamay at itinuro ang asul na kwaderno na nakapatong sa ibabaw ng piano. "Ano yan?" tanong ni Ginga Reyes. Walang nagsalita. Kaya si Liza sa isang matapang na kilos ay lumapit, kinuha ang kwaderno at iniabot ito kay Ginga Reyes. "Ito po ang aming talaarawan ng mga bituin," sabi niya ng mahina. Binuklat ito ni Ginga Reyes. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw habang binabasa ang mga simpleng tala ng tagumpay. Ang pagtawa ni Mia, ang pagngiti ni Kai, ang pagturo sa ibon, ang pagbigkas ng mga pangalan, ang pagguhit. Ang mukha ni Ginga Reyes ay nanatiling hindi mabasa, ngunit ang kanyang pag-usisa ay halata. "Ito ba ang sinasabi mong therapy, Miss Serrano?" tanong ni Victoria na may panguuyam. Ang pagsusulat sa isang kwaderno. Bago pa man makasagot si Liza, isa pang himala ang nangyari. Si Mia na hanggang ngayon ay tahimik ay dahan-dahang gumalaw. Itinulak niya ang kanyang wheelchair palapit kay Ginga Reyes. Mula sa isang bulsa sa gilid ng kanyang upuan, may kinuha siyang isang papel na nakatupi. Iniabot niya ito sa social worker. Kinuha ito ni Ginga Reyes at binuklat. Ito ay isang drawing. Gawa ito sa Crayola, ang mga linya ay hindi perpekto. Nakaguhit dito ang 4 na tao na magkakahawak kamay sa tabi ng isang asul na parihaba ang swimming pool. Ang isa ay isang matangkad na lalaki. Ang 2 ay maliliit na bata sa wheelchair. At ang pang-4 isang babae na may mahabang buhok at malawak na ngiti. Sa itaas ng kanyang ulo, gumuhit si Mia ng isang korona na may mga bituin. Napatitig si Ginga Reyes sa drawing. "Sino-sino ito, Mia?" tanong niya ng mahina. Itinuro ni Mia ang matangkad na lalaki. "Daddy." Pagkatapos ay itinuro niya ang batang lalaki. "Kuya Kai." Itinuro niya ang sarili. "Mia." Sa huli itinuro niya ang babaeng may korona. Ang lahat sa silid ay naghihintay, pigil ang hininga. Liza, bulong ni Mia, sapat lang para marinig. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa sala. Si Victoria ay napanganga, ang kanyang mukha ay namutla. Si Adrian ay napatingin kay Mia, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at pagmamahal. At si Kai, sa unang pagkakataon, ay nagsalita ng may lakas. Tumingin siya kay Ginga Reyes at sinabi, "She makes me laugh." Ang 3 salitang yon ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng akusasyon ni Victoria. Itiniklop ni Ginga Reyes ang drawing at maingat na isinilid sa kanyang folder kasama ang kwaderno. Tumayo siya. Tiningnan niya si Victoria, pagkatapos ay si Adrian. "Marami na akong nakita para sa araw na ito," sabi niya sa isang formal na tono. "Makakatanggap kayo ng aming opisyal na ulat sa loob ng ilang linggo." Hindi siya nagbigay ng anumang pahiwatig kung ano ang kanyang konklusyon. Ngunit habang naglalakad siya palabas, huminto siya sa tapat ni Liza. Tumingin siya sa kanya ng may bagong uri ng tingin, hindi na paghuhusga, kundi isang bagay na malapit sa pag-unawa. "Ipagpatuloy niyo lang po ang inyong ginagawa, Mrs. Serrano," sabi niya ng napakahina, para sila lang ang makarinig. Pagkatapos ay umalis na siya. Si Victoria ay naiwang nakatayo sa gitna ng sala, talunan at hindi makapaniwala. Tiningnan niya ang kanyang mga apo na ngayon ay magkatabi, ang kanilang mga wheelchair ay magkadikit.
Tiningnan niya si Adrian na sa wakas ay tumayo at lumapit sa kanyang mga anak. At tiningnan niya si Liza na nakatayo pa rin ng may dignidad. Walang sinabi si Victoria. Tumalikod na lamang siya at nagmarch siya palabas ng bahay. Ang kanyang pagkatalo ay tahimik ngunit nakabibingi. Nang mawala na ang lahat ng bisita, ang tensyon sa silid ay unti-unting nawala, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pagod at tagumpay. Lumapit si Adrian, kina Kai at Mia. Lumuhod siya sa kanilang harapan. "I'm so proud of you both." Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Tumingin si Mia sa kanya pagkatapos ay kay Liza. At sa isang kilos na nagpabago sa lahat, iniwan niya ang kanyang manika. Sa upuan, iniabot ang kanyang mga kamay at yumakap sa leeg ng kanyang ama. Niyakap siya ni Adrian, pabalik ang kanyang muka ay isinubsob sa buhok ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, sa gitna ng kanilang sala, si Adrian Del Rosario ay umiyak. Ang tagumpay pagkatapos ng pagbisita ng DSWD ay nag-iwan ng isang kakaibang liwanag sa mansyon. May bagong antas ng pagtitiwala sa pagitan ni Adrian at Liza. Mas madalas na ngayong lumalabas si Adrian sa kanyang opisina, kung minsan ay tahimik na nanonood. Habang naglalaro ang mga bata, isang maliit na ngiti ang paminsan-minsang sumisilay sa kanyang mga labi. Ang talaarawan ng mga bituin ay nagkaroon na rin ng mga entry mula sa kanya hindi na patago. Ngunit ang mga multo ng nakaraan ay hindi madaling mapalayas at ang pinakamalaking multo sa bahay na yon ay palaging dala ng ulan. Isang hapon, habang si Adrian ay nasa isang mahalagang video conference sa kanyang opisina, isang madilim na ulap ang mabilis na bumalot sa kalangitan. Ang sikat ng araw ay biglang nawala, napalitan ng isang kulay abong dilim. At pagkatapos, nagsimula ito, isang mahinang ambon na mabilis na naging isang malakas na buhos ng ulan na sinasabayan ng malalakas na kulog at matatalim na kidlat. Sa ibaba, katatapos lang ni Liza na pakainin ng merienda, sina Kai at Mia sa kusina. "Kuya, tingnan mo." Sabi ni Mia, itinuturo ang kanyang natapos na drawing. Isang larawan ng isang barkong pangkalawakan na may dalang korona. "Ipapakita ko kay Daddy." Dahil sa kanyang biglaang sigla, itinulak niya ang kanyang wheelchair palabas ng kusina. Mia, dahan-dahan paalala ni Liza, sumusunod kasama si Kai. Ang pinakamabilis na paraan papunta sa opisina ni Adrian sa ikalawang palapag ay ang elevator na nakatago sa isang sulok ng pasilyo. Ito ay maliit at bihira nilang gamitin. Mas gusto ang mahabang rampa na ipinagawa ni Adrian. Ngunit ngayon, sa sobrang pananabik ni Mia, dire-diretso siyang pumasok sa loob ng elevator. Sumunod si Kai. Walang nagawa si Liza kundi sumama sa kanila. "Okay, mabilis lang tayo," sabi ni Liza, pinindot ang buton para sa ikalawang palapag. Sumara ang mga pinto at nagsimulang umakyat ang elevator. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Ang mga ilaw sa loob ng elevator ay kumurap 1 beses, 2 beses, at pagkatapos namatay. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit na sinundan ng isang matinis na tunog ng metal at isang biglaang pag-alog. Huminto ang elevator. Nakahinto sila sa pagitan ng una at ikalawang palapag. Nakakulong sa ganap na kadiliman. "Liza," ang nanginginig na boses ni Mia, ang unang bumasag sa katahimikan. "Bakit madilim?" "Brownout lang, Mia. Huwag kang mag-alala." Sabi ni Liza, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses habang kinakapa ang emergency button. Pinindot niya ito ng paulit-ulit ngunit walang tumutunog na alarma. Patay ang buong sistema. Ayaw gumana. Bulong ni Kai, ang kanyang boses ay may bahid ng panik. Isang malakas na kidlat ang kumislap at sa isang saglit na liwanag,
na pumasok sa siwang ng pinto, nakita ni Liza ang takot sa mukha ng kambal. At pagkatapos ay sinabi ni Mia ang mga salitang nagpayanig sa kanilang maliit na mundo. Umuulan din. Nung namatay si Mommy, sabi niya ang kanyang boses ay halos isang hikbi. Ang ala-ala ng trauma na matagal nang nakabaon ay biglang bumalik. Nagsimulang huminga nang mabilis si Mia. Ayoko dito. Madilim. Natatakot ako. Mia, tingin ka sa akin, sabi ni Liza lumuhod sa sahig sa pagitan ng kanilang mga wheelchair. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalawang bata. Malamig at nanginginig ang mga ito. Nandito ako. Hindi ko kayo iiwan. Natatakot din ako. Amin ni Kai sa isang bulong. Alam ni Liza na ang mga simpleng salita ng pagpapakalma ay hindi sapat. Kailangan niya ng isang bagay na mas malakas. Isang bagay na hihila sa kanila, pabalik mula sa bingit ng takot. At pagkatapos naisip niya ito, ang kantang narinig niyang hinihimig ni Mia noong unang araw niya. Ang kantang nabasa niya sa diary. Ang kantang para sa buwan. Huminga siya ng malalim. Sa dilim nagsimula siyang kumanta. Ang kanyang boses ay mahina at bahagyang nanginginig sa simula, ngunit puno ng lambing. Sa pagtulog ng araw at sa paggising ng buwan, huwag kang matakot anak sa dilim na nagdaan. Napatigil sa pag-iyak si Mia. Nakikinig siya. Dahil sa bawat bituin sa langit na bughaw, ang pag-ibig ni Ina laging nakatanaw. Ang melodiya ay simple, tulad ng isang oyayi. Hindi sigurado si Liza kung tama ang lahat ng salita, kaya't inimbento niya ang iba. Ngunit ang diwa ng kanta ay naroon isang pangako ng pag-ibig na hindi nawawala kahit sa pinakamadilim na gabi. Sa itaas na tapos na ang tawag ni Adrian, napansin niya ang biglaang pagkawala ng kuryente. Sumigaw siya para sa kasambahay. Yayanasan ng mga bata. Sir, kasama po ni Ma'am Liza. Papunta po yata sa inyo. Nag-elevator po sila. Isang malamig na takot ang biglang bumalot kay Adrian. Tumakbo siya palabas ng opisina, pababa ng hagdan. Liza kay Mia! Sigaw niya. Walang sumasagot. Nakita niya ang indicator ng elevator na nakahinto sa pagitan ng 1 at 2. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Kinuha niya ang emergency phone sa tabi ng elevator, ngunit wala itong tono. Sinuntok niya ang pinto. Liza, naririnig niyo ba ako? At pagkatapos narinig niya ito, isang mahinang tunog mula sa loob. Isang boses na kumakanta. Ang yakap ko'y buwan na sa'yo'y gagabay. Hanggang sa umaga kapiling ka habang buhay, naniga si Adrian. Ang kantang yon, iyon ang kanta ni Michelle. Ang kantang sinulat niya para kay Mia noong sanggol pa ito. Ang kantang kinakanta niya tuwing gabi para mapatulog ito. Walang ibang nakakaalam ng kantang yon. Paano? Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, naririnig niya ang kanyang mga anak sa loob, hindi na umiiyak, kundi tahimik na nakikinig sa isang kantang akala niya ay hindi na niya maririnig muli. Isang mabangis na determinasyon ang pumalit sa kanyang takot. Huwag kayong aalis dyan. Sigaw niya. Tumakbo siya papunta sa utility room at kinuha ang isang crowbar. Sa loob ng elevator, patuloy ang pagkanta ni Liza. Naramdaman niyang huminahon na ang paghinga ng mga bata. Inakbayan niya sila at isinandal nila ang kanilang mga ulo sa kanyang mga balikat. Ang ganda ng boses mo, bulong ni Kai sa dilim. Kinakanta yan ni Mommy. Sabi ni Mia, hindi na umiiyak. Alam ko, sagot ni Liza. At sa tuwing kakantahin natin ito, kasama natin siya. Sa labas, nagsimulang pilitin ni Adrian na buksan ang pinto ng elevator sa unang palapag. Ang metal ay matigas. Ang kanyang mga braso ay nangangalay. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ngunit hindi siya tumigil.
Bawat tunog ng pag-awit mula sa loob ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Pagkaraan ng ilang minuto na parang walang katapusan, sa tulong ng dumating na gwardiya sa wakas, ay bumigay ang pinto. Isang siwang ang bumukas. Ang unang nakita ni Adrian ay ang mga gulong ng wheelchair ni Kai. Pagkatapos ay ang silhouette ni Liza na nakaluhod sa sahig, yakap-yakap ang kanyang dalawang anak, na tila ba siya ang kanilang kalasaglaban sa buong mundo. Sila ay tahimik, ang kanilang mga muka ay nakasubsob sa kanya ligtas sa dilim. Nang maramdaman ni Liza ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang tumingala. Ang kanyang mga mata ay nakasalubong sa mga mata ni Adrian sa siwang. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit kalmado. Nabitawan ni Adrian ang crowbar. Napasandal siya sa pader, hingal na hingal, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa tindi ng kanyang emosyon. Nakita niya sa eksenang yon ang isang bagay na mas malakas kaysa sa takot, mas maliwanag kaysa sa kidlat. Nakita niya ang pag-aalaga sa pinakadalisay nitong anyo. Nang sa wakas ay naibalik ang kuryente at bumukas nang tuluyan ang pinto ng elevator, hindi agad lumapit si Adrian. Tinitigan niya lamang si Liza na dahan-dahang tinutulungan ang mga bata na mahimasmasan. Tumingin si Mia sa kanyang ama. Daddy, kinanta ni Liza ang kanta ni Mommy. Hindi makapagsalita si Adrian. Tumango na lamang siya. Lumapit siya, ngunit hindi sa kanyang mga anak. Lumapit siya kay Liza. Sa harap ng mga bata sa gitna ng pasilyo, inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang braso nito. Salamat. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Salamat sa pananatili mo sa tabi nila. Sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pader sa puso ni Adrian ay gumuho. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na lang basta isang tagapag-alaga. Hindi na lang siya isang estranghero. Siya ang liwanag na hindi niya alam na kailangan pala nila sa kanilang madilim at nakakulong na mundo. Ang insidente sa elevator ay isang bahana naglinis sa mga huling alikabok ng pagdududa at takot sa puso ni Adrian. Ang pag-aalaga ni Liza ay hindi na isang bagay na kailangan niyang pag-isipan o suriin. Ito ay isang katotohanang kanyang nasaksihan, isang kaligtasang kanyang naramdaman. Ang katahimikan sa bahay ay napalitan na ng isang komportableng samahan. Ang mga tawanan ay hindi na nakakagulat. Ang mga ito ay musika na. Ngunit alam ni Adrian na may isang huling laban na kailangan niyang harapin. Isang laban na hindi na niya maaaring ipagpaliban. Kinabukasan tinawagan niya si Victoria. Magkita tayo. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matatawaran. Sa labas, tayong dalawa lang. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, sa isang upscale mall, isang neutral na lugar. Si Victoria ay dumating na suot ang kanyang karaniwang baluti ng elegance at autoridad. Si Adrian naman ay dumating na may dalang isang bagay lang, ang asul na kwaderno. Ano ito, isang imbitasyon sa party ng mga bata? Tanong ni Victoria nang may pang-uuyam ng ilapag ni Adrian ang talaarawan ng mga bituin sa mesa sa pagitan nila. Buksan mo. Simpleng utos ni Adrian. Nag-aalangan binuklat ni Victoria ang kwaderno. Binasa niya ang unang pahina, pagkatapos ay ang sumunod at ang sumunod pa. Habang nagbabasa siya, ang kanyang mapanuyang ngiti ay unti-unting nawala, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito, at pagkatapos ay nang hindi maikakailang galit. Nakita niya ang mga simpleng salita na nagpapatunay sa lahat ng ayaw niyang paniwalaan, na ang mga apo niya ay bumubuti, na sila ay nagiging masaya nang wala siya. Mga kalokohan, sabi niya, isinara ang kwaderno ng malakas. Mga salita lang yan. Madaling isulat. Madaling magsinungaling. Hindi yan kasinungalingan, sabi ni Adrian, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. At alam mo yan, kaya ka natatakot. Natatakot?
Tumawa si Victoria, isang tawang walang saya. Bakit ako matatakot sa isang hamak na katulong na sinusubukang agawin ang lugar ng anak ko? Dahil hindi lugar ni Michelle ang sinusubukan niyang agawin, mariing sabi ni Adrian. Ang ginagawa niya ay binubuo ang sarili niyang lugar sa buhay ng mga bata. Isang lugar na kailangan nila. At hindi iyon pagtataksil kay Michelle. Ang pagpapatuloy sa buhay ay hindi pagtataksil. Huminga siya ng malalim. Victoria, Mom, alam kong masakit. Araw-araw masakit din para sa akin. Pero ginagawa mong isang museo ng kalungkutan ang mga apo mo. Gusto mong manatili silang mga estatwa ng kanilang namatay na ina. Pero mga bata sila, buhay sila, at kailangan nilang mabuhay. At ang babaeng yan ang magtuturo sa kanila kung paano mabuhay. Ang boses ni Victoria ay nanginginig sa pigil na galit. Isang estranghero, pinalitan mo ang anak ko nang ganoon kadali, Adrian. Walang sino mang makakapagpalit kay Michelle. Ang boses ni Adrian ay sa wakas ay tumaas sapat para mapatingin ang ilang tao sa ibang mesa. Pero hindi ko hahayaang ikulong mo ang mga anak ko sa nakaraan dahil lang sa hindi mo kayang harapin ang kasalukuyan. Si Liza. Si Liza ang nagligtas sa kanila. Iniligtas niya sila mula sa katahimikang ako mismo ang lumikha. Iniligtas niya sila mula sa akin. Ang pag-amin na yon ay nagpatahimik kay Victoria. Nakita niya ang hilaw na sakit at katapatan sa mukha ng kanyang manugang. Ngunit ang kanyang sariling sakit ay mas malakas. Hindi ko matatanggap yan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Habang ang babaeng yan ay nasa bahay mo, itinatakwil mo ang alaala ng anak ko. At hindi ko yan papayagan. Kung ganoon, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging kalmado, ngunit ngayon ay may lamig na ng bakal. Ito na ang desisyon. Inayos niya ang kanyang upo. Si Liza ay hindi aalis. Siya ay bahagi na ng pamilya namin. Bahagi na siya ng paggaling namin. At kung hindi mo kayang tanggapin yan, kung ang bawat pagbisita mo ay magiging isang paghuhukom at ang bawat salita mo ay magiging lason para sa mga bata, kung ganoon hindi mo na kailangang bumisita pa. Ang mga salita ay binitiwan. Isang linya ang ginuhit sa buhangin. Napatitig si Victoria kay Adrian, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tinatakwil mo ako para sa kanya. Hindi kita tinatakwil, sabi ni Adrian. Pinoprotektahan ko ang aking mga anak mula sa kahit sino, kahit sayo. Iyon na ang huling patak. Ang galit na matagal nang kinikimkim ni Victoria ay sumabog. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang kanyang tasa ng mainit na kape na halos hindi pa nababawasan at ibinuhos ito sa direksyon ni Adrian. Mabilis na umiwas si Adrian. Ang mainit na likido ay tumama sa pader, sa likod niya nag-iwan ng maitim na mantsa. Ang tasa ay bumagsak sa sahig at nabasag ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na coffee shop. Ang lahat ay napatingin sa kanila. Si Victoria ay napatayo, ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit at kahihiyan. Tiningnan niya si Adrian nang may sukdulang pagkamuhi. Walang sinabi. Tumalikod siya at nagmamadaling umalis, iniwan si Adrian sa gitna ng nabasag na tasa, ng natapong kape, at ng tuluyang nasirang relasyon. Hindi gumalaw si Adrian. Tiningnan niya ang gulo sa sahig. Naramdaman niya ang mga titig ng mga tao sa paligid. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang pakialam. Isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya, isang masakit, ngunit kailangang kalayaan. Ang pagharap sa kanyang biyenan ay pagharap sa kanyang sariling takot. At sa pagguhit ng linyang yon, hindi lang niya pinoprotektahan sina Kai at Mia. Pinapalaya na rin niya ang kanyang sarili. Umuwi si Adrian sa isang bahay na tahimik, ngunit hindi na nakakabingi. Naabutan niya si Liza sa sala, nakaupo sa sahig. Tinutulungan si Mia na
Itrintas ang buhok ng kanyang lumang manika. Si Kai ay nasa tabi nila, nagbabasa ng isang libro. Ito ay isang simpleng eksena, isang ordinaryong eksena ng pamilya. Huminto si Adrian sa may pintuan at pinanood sila. Walang nakapansin sa kanya. Si Liza ay tumawa sa isang bagay na sinabi ni Mia. Ang tunog ng kanyang tawa ay pumuno sa silid. Hindi niya kailangang ikwento kung ano ang nangyari. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Tumingin si Liza at nakita siya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa tingin na yon, isang bagong pag-unawa ang nabuo. Hindi na sila amo at empleyado. Hindi na sila dalawang taong pinagtagpo ng trahedya. Sila ay dalawang taong magkasamang bumubuo ng isang bagay na bago isang bagay na marupok, ngunit isang bagay na totoo. Ngumiti si Adrian, isang tunay pagod, ngunit mapayapang nangiti. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Liza, pabalik isang ngiting nagsasabing maligayang pagbabalik. Ang paghaharap nila ni Victoria ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe sa loob ng mansyon, tapos na ang pakikipaglaban sa mga anino. Oras na para harapin ang liwanag. At ang pinakamalaking anino sa bahay na yon ay nananahan sa likod ng isang saradong pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Ang music room, ang silid ni Michelle. Sa loob ng 2 taon ito ay naging isang sagradong lugar, isang mausoleo. Walang sino man ang pumapasok. Ang alikabok ay namuo sa ibabaw ng grand piano. Ang mga sheet music ay nanilaw sa stand. Ang hangin sa loob ay mabigat puno ng mga kantang hindi na natapos at mga tawang biglang pinatahimik. Ito ang puso ng kalungkutan ng bahay. Isang Sabado ng umaga tinipon ni Adrian, sina Kai at Mia sa tapat ng pintuan. Si Liza ay tahimik na nakatayo sa likuran nila, hindi nakikialam, ngunit handang sumuporta. Sa tingin nyo, tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay mahina. Oras na ba para buksan natin ulit ang silid ni Mommy? Tumingin si Kai sa pinto, pagkatapos ay sa kanyang ama. Tumango siya. Si Mia ay yumakap sa binti ni Adrian. Natatakot po ako, bulong niya. Alam ko, sabi ni Adrian, hinaplos ang kanyang buhok. Ako rin, pero sa tingin ko hindi gugustuhin ni Mommy na manatili itong nakakulong magpakailanman. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang ipinihit ang doorknob. Isang mahinang tunog ng pag-angal ang maririnig mula sa mga bisagra na matagal nang hindi nagagalaw. Ang amoy ng lumang papel at ng bahagyang natuyong tabango ng bulaklak ang sumalubong sa kanila. Ang sinag ng araw mula sa bintana ay naglantad sa mga lumulutang na alikabok sa hangin. Sa gitna ng lahat nakatayo ang piano, nakatakip sa isang puting kumot na parang isang multo. Ito ang paboritong lugar ni Mommy, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng alaala. Sa halip na alisin ang mga bagay-bagay, nagpasya silang baguhin ito. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para bigyan ito ng bagong buhay. Ano sa tingin niyo ang dapat nating gawin dito? Tanong ni Liza sa mga bata. Gusto ko ng mga bituin. Mabilis na sagot ni Kai. Maraming bituin sa kisame, yung umiilaw sa dilim. Gusto kong manatili ang piano ni Mommy, sabi naman ni Mia. Pero gusto ko rin ang mga unan na malalambot sa sahig para pwede tayong humiga. At doon nagsimula ang kanilang proyekto. Ang music room ay hindi na magiging music room lamang. Ito ay magiging silid ng libo-libong bituin. Ang sumunod na linggo ay napuno ng ingay ng pagbabago. Nagpabili si Adrian ng mga lata ng pintura, isang malalim na kulay asul, tulad ng kalangitan sa gabi. Magkakasama nilang nilinis ang silid. Habang nagpupunas ng alikabok isang maliit na kahon, na gawa sa kahoy ang natagpuan ni Kai sa ilalim ng upuan ng piano. Daddy, ano to? Binuksan ito ni Adrian. Ito ay isang kahon ng mga lumang litrato,
mga tiket sa konsyerto at mga sulat. Mga alaala ng buhay nila ni Michelle bago pa man dumating ang mga bata. Sa halip na itago ito, umupo si Adrian sa sahig kasama ang mga anak niya at si Liza. Isa-isa niyang ipinakita ang mga litrato. Ito noong una kaming mag-date. Dinala ko siya sa isang amusement park at natakot siya sa roller coaster. Kwento niya isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At ito naman ang araw ng kasal natin. Tingnan niyo kung gaano kaganda ang mami niyo. Si Mia ay nakatingin sa litrato ng kanyang ina na suot ang puting bestida, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, ang pagtingin sa larawan ng kanyang ina ay hindi nagdulot ng luha, kundi ng isang mainit na pakiramdam. Si Kai naman ay taimtim na nakikinig sa bawat kwento, na tila iniipon ang bawat piraso ng alaala ng isang inang halos hindi na niya matandaan. Nagsimula silang magpinta. Ang 4 na pader ay naging isang madilim na canvas ng gabi. Kahit sina Kai at Mia, mula sa kanilang mga wheelchair, ay may hawak na maliliit na paintbrush, tumutulong sa pagpipinta ng mga bahaging abot nila. Ang sahig ay napuno ng mga patak ng pintura, ang kanilang mga damit ay nagkaroon ng mga mantsa at ang hangin ay napuno ng amoy ng pintura at ng kanilang mga tawanan. Nang matuyo ang pintura, dumating ang pinakamasayang bahagi. Si Liza ay umuwi na may dalang daan-daang glow-in-the-dark na mga bituin at planeta. Magkakasama nilang idinikit ang mga ito sa kisame at sa itaas na bahagi ng pader. Si Adrian ang nagdikit ng malaking buwan sa gitna. Si Kai ang nagdisenyo ng mga konstelasyon. Si Mia naman ang naglagay ng mga shooting stars. Inalis nila ang puting kumot sa piano. Pinunasan ito ni Adrian hanggang sa kumintab muli ang itim na kahoy. Inilipat nila ito sa isang sulok, hindi na bilang sentro ng silid, kundi bilang isang magandang bahagi nito. Naglatag sila ng isang makapal at malambot na carpet sa sahig at nagkalat ng malalaking unan na may iba't ibang hugis. Nang matapos ang lahat, hinintay nila ang paglubog ng araw. Pinatay nila ang ilaw. Isang kolektibong wow ang maririnig mula sa kanila. Ang buong kisame ay naging isang pribadong kalawakan. Ang mga bituin planeta at ang buwan ay kumikinang sa dilim, lumilikha ng isang mahiwagang liwanag. Humiga sila sa mga unan sa sahig magkakatabi. Si Adrian, si Liza, si Kai at si Mia nakatingala sa kanilang sariling kalangitan. Ang ganda, bulong ni Mia. Parang totoo. Sabi ni Kai, walang nagsasalita ng matagal. May kapayapaan sa silid na yon na hindi pa nila naramdaman noon. Ang silid na dating simbolo ng kanilang pagkawala ay ngayon ay isang simbolo ng kanilang muling pagkabuo. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang umupo si Liza at lumapit sa piano. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa mga teklado. At pagkatapos, nagsimula siyang tumugtog. Hindi isang komplikadong piyesa kundi isang simpleng melodiya, ang kanta ng buwan. Ang malambing na tunog ay pumuno sa silid, sumasabay sa kislap ng mga bituin sa itaas. Lumapit si Adrian at umupo sa tabi niya sa upuan ng piano. Nagsimula siyang tumugtog kasama niya, ang kanyang mga daliri ay medyo nangangapa sa simula, ngunit unti-unting naaalala ang mga nota. Magkasama nilang binuo ang kanta, isang duet ng nakaraan at kasalukuyan. Mula sa sahig, nagsimulang humimig sina Kai at Mia, sumasabay sa musika. Ang kanilang maliliit na boses ay humalo sa tunog ng piano, lumilikha ng isang apatang harmonya. Sa silid ng libu-libong bituin sa ilalim ng kanilang pribadong kalawakan, ang pamilyang Del Rosario, isang pamilyang binuo ng dugo, trahedya at pagpili, ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang sariling musika. Ang silid ay hindi na isang museo. Ito ay muling naging isang tahanan. Ang kapayapaan sa mansyon ng mga Del Rosario
ay isang regalong pinahalagahan nila araw-araw. Ang silid ng libo-libong bituin ay naging kanilang santuwaryo, isang lugar para sa pagbabasa ng mga kwento, pakikinig sa musika at simpleng paghiga habang pinapanood ang mga bituin sa kisame. Ngunit alam ni Adrian na ang isang sugatang leon tulad ni Victoria ay pinakamapanganib kapag ito ay tahimik. Ang katahimikan ay nabasag isang umaga ng isang sheriff mula sa korte ang naghatid ng isang makapal na sobre. Hindi na ito isang simpleng petisyon. Ito ay isang formal na kaso, custodial petition. Idinidemanda ni Victoria ang nag-iisang legal na kustodya ni Kai at Mia. Ang mga basihan ay masakit at brutal. Si Adrian daw ay emotionally unstable at hindi karapat-dapat na mag-alaga ng mga bata dahil sa kanyang sariling hindi nalutas na trauma. At si Liza, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasabwat, ay inilarawan bilang isang unqualified and manipulative individual na naglalagay sa mga bata sa panganib. Hindi niya ito magagawa. Sabi ni Adrian, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga dokumento. Ang papel ay tila nasusunog sa kanyang mga daliri. Kaya niyang subukan. Sagot ni Liza, ang kanyang muka ay seryoso, ngunit matatag. Pero hindi ibig sabihin na mananalo siya. Tumawag si Adrian sa kanyang matalik na kaibigan at abogadong si James. Matindi to, pare, sabi ni James sa telepono. Gagamitin niya ang lahat ng pera niya, ang impluensya niya, ang pagiging lola niya. Kailangan nating maging handa. Ang araw ng unang pagdinig sa family court ay dumating. Ito ay hindi isang buong paglilitis, kundi isang mediation hearing sa isang pribadong silid na pinangungunahan ng isang hukom. Ang layunin ay subukang magkaroon ng kasunduan, ngunit alam ng lahat na walang magiging kasunduan. Ang silid ay maliit at formal. Sa isang panig si Victoria kasama ang kanyang matalas na abogado, si Attorney Cruz. Sa kabilang panig si Adrian kasama si James. Si Liza ay pinayuhang huwag dumalo para hindi na makadagdag sa tensyon, ngunit naghihintay siya sa labas. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat segundong lumilipas. Ang pinakamahalaga, naroon sina Kai at Mia, kasama ang isang social worker mula sa korte. Ang kanilang presensya ay hinihiling ng hukom. Nagsimula si Attorney Cruz. Ang kanyang mga salita ay parang mga patalim, bawat isa ay maingat na pinili para saksakin si Adrian. Ipinakita niya ang mga ulat ng therapy ng mga bata mula sa nakaraang 2 taon na nagpapakita ng minimal progress. Ipinakita niya ang mga record sa paaralan ni Liza na nagpapatunay na hindi siya nakapagtapos. Nagpresenta pa siya ng isang affidavit mula kay Maureen, ang kapitbahay, na nagsasabing madalas marinig ang mga kakaibang sigawan at laro mula sa bahay ng mga Del Rosario. Your Honor, sabi ni Attorney Cruz sa isang taimtim na boses, ang aking kliyente, si Doña Victoria, ay hindi humihiling ng anuman, kundi ang pinakamabuti para sa kanyang mga apo. Nais lamang niyang siguraduhin na sila ay nasa isang kapaligirang nagpapanatili at gumagalang sa alaala ng kanilang yumaong ina, hindi sa isang kapaligirang sinusubukang burahin ito. Nang si James na ang magsalita, ipinakita niya ang kabilang panig ng kwento. Iprinipresenta niya ang talaarawan ng mga bituin bilang ebidensya ng pagbabago. Tinawag niya ang social worker mula sa DSWD, si Giningina Reyes, na nagpatotoo sa positibong pagbabago na kanyang nakita sa bahay. Your Honor, ang paggaling ay hindi isang tuwid na linya, sabi ni James. At ito ay hindi laging nangyayari sa loob ng isang klinika. Minsan nangyayari ito sa tabi ng isang swimming pool o sa ilalim ng mga bituing idinikit sa kisame. Ang ginagawa ng aking kliyente ay hindi paglimot, kundi pagbuo ng isang bagong kinabukasan para sa kanyang mga anak. Ang argumento ay pabalik-balik. Ang tensyon
ay tumitindi. Si Adrian ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga anak na nakikinig sa lahat, ang kanilang maliliit na mukha ay seryoso. Sa wakas nagsalita ang hukom, isang matandang babae na may mabait, ngunit matalas na mga mata. Narinig ko na ang mga abogado, sabi niya. Ngayon, gusto kong marinig ang pinakamahalagang mga tao sa silid na ito. Tumingin siya kina Kai at Mia. Mga anak, sabi niya sa isang malambing na boses, alam kong mahirap ito, pero gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman ninyo. Walang tama o maling sagot. Ang lahat ay napatingin sa kambal. Ang buong kaso ay nakasalalay sa kung ano ang kanilang sasabihin. Si Victoria ay bahagyang ngumiti-tiwala na ang pagmamahal ng mga bata sa kanilang ina at sa kanya ay mananaig. Tiningnan ng hukom si Kai. Kai, gusto mo bang may sabihin? Umiling si Kai. Ang kanyang mga mata ay nasa sahig. Ang nangiti ni Victoria ay lumawak. Pagkatapos ay tumingin ang hukom kay Mia. Mia, ikaw? Kahit ano lang. Anong gusto mong sabihin sa amin? Si Mia ay tumingin sa kanyang lola Victoria. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang daddy. Nakita niya ang pag-aalala at pagmamahal. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang maliit na boses ay malinaw at matatag sa katahimikan ng silid. Mahal ko po si Mommy. Nagsimula siya. Ang lahat ay nakikinig. Araw-araw ko po siyang namimiss. Napaluha si Victoria, tumango na, parang sinasabing, tama yan, apo. Mahal ko rin po si Lola. Patuloy ni Mia. Pero, nag-alinlangan siya. Tumingin siya kay Kai na sa wakas ay tumingala at tumango sa kanya na parang nagbibigay ng lakas. Pero kapag kasama ko po si Lola, palagi po akong malungkot. Sabi ni Mia, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit tapat. Palagi po niyang sinasabi na dapat umiyak ako para kay Mommy. Pero kapag kasama ko po si Daddy at si Kuya at si Liza, tumatawa po ako. At masaya po si Mommy kapag tumatawa ako. Isang kolektibong paghinga ang maririnig sa silid. Si Attorney Cruz ay napanganga. Si Victoria ay natigilan na tila sinampal. Sinabi po sa akin ni Daddy. Dagdag ni Mia na ang puso natin ay malaki. Kasya po si Mommy doon. Kasya rin po si Liza. Hindi po kailangang pumili. At pagkatapos nagsalita si Kai. Ang kanyang boses ay mas malakas kaysa kay Mia. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Gusto po naming umuwi, sabi niya. Kay Daddy at kay Liza. Iyon na. Ang katotohanan, simple at hindi matututulan mula sa bibig ng mga bata. Ang hukom ay napatingin kay Victoria. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pagtitiwala ay gumuho. Ang kanyang baluti ay nabasag. Nakita niya sa mga mata ng kanyang mga apo, hindi ang pagtataksil kundi ang isang simpleng pagnanais na maging masaya. Isang pagnanais na hindi niya kayang ibigay. Dahan-dahan isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata na sinundan ng isa pa. Hindi ito mga luha ng galit, kundi mga luha ng pagkatalo. Isang pagkatalo, hindi sa korte, kundi sa puso ng mga batang pinakamamahal niya. Tumingin ang hukom kay Adrian. Mr. Del Rosario, sa tingin ko ay malinaw na ang lahat. Ibinaling niya ang tingin sa abogado ni Victoria. Attorney Cruz, suggest, you advise your client to withdraw this petition. Natapos ang pagdinig. Habang naglalakad sila palabas, nakita ni Victoria ang kanyang mga apo na yumayakap kay Adrian. Nakita niya si Liza na lumalapit, ang mga mata ay puno ng luhang hindi para sa sarili, kundi para sa mga bata. Sa isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata, ang mata ni Victoria at ni Liza. Walang salitang binitiwan, ngunit sa tingin na yon, isang tahimik na pagsuko ang naganap. Tumalikod si Victoria at naglakad palayo, isang babaeng nabigo, hindi dahil sa batas,
kundi dahil sa pag-ibig na sinubukan niyang kontrolin, ngunit hindi niya naunawaan. Ang digmaan ay tapos na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang taglagas ay naging taglamig at pagkatapos ay naging isang maaliwalas na tagsibol. Ang mansyon ng mga Del Rosario ay hindi na isang lugar ng katahimikan o tensyon. Ito ay naging isang tahanan na puno ng mga ordinaryong tunog ng buhay, ang halakhak ni Mia mula sa silid ng libu-libong bituin, ang tunog ng mga gulong ng wheelchair ni Kai na mabilis na umiikot sa pasilyo, ang malambing na pagtugtog ng piano, at ang masayang usapan tuwing hapunan. Si Victoria ay hindi na muling nagpakita pagkatapos ng pagdinig, ngunit minsan, nagpapadala siya ng mga regalo para sa mga bata, isang libro, isang laruan na walang kasamang sulat. Ito ay isang tahimik na bandila ng kapayapaan, isang pag-amin na tinatanggap na niya kahit masakit ang kanilang bagong buhay. Tinatanggap ito ni Adrian nang may paggalang ngunit hindi na hinahanap ang dati nilang ugnayan. Isang maaraw na Sabado, tinawag ni Adrian sina Kai, Mia at Liza sa sala. May isang kakaibang kaba at pananabik sa kanyang mga mata. Sa ibabaw ng center table ay may nakalatag na isang set ng mga opisyal na dokumento at isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Mayroon akong gustong ipakita sa inyo. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Umupo si Liza sa sahig sa pagitan ng mga bata, tulad ng lagi niyang ginagawa. Hinawakan ni Kai at Mia ang kanyang mga kamay. Kinuha ni Adrian ang mga dokumento. Hindi ito isang kontrata sa trabaho. Hindi rin ito testamento. Ito ay isang petisyon para sa adoption. Ngunit hindi ito ang karaniwang adoption. Ito, sabi niya, ipinakita ang papel sa kanila, ay isang petition sa korte na humihiling na legal na kilalanin si Liza bilang pangalawang magulang ni Kai at Mia. Para maging nanay nila sa mata ng batas, natigilan si Liza. Tumingin siya kay Adrian, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Adrian, hindi mo kailangan. Putol niya ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dahil iyon ang katotohanan. Hindi ka lang tagapag-alaga, hindi ka lang kaibigan. Ikaw ang nanay nila sa lahat ng paraan na mahalaga. Tumingin siya sa mga bata. Payag ba kayo? Gusto niyo bang maging opisyal na nanay ninyo si Liza? Opo. Sabay na sagot ng kambal, ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa saya. Tumingin sila kay Liza, ang kanilang mga mata ay kumikinang. Please Liza, maging mommy ka na namin. Naluha si Liza. Ang mga luhang ito ay hindi na dahil sa sakit o takot. Ito ay mga luha ng lubos na kaligayahan, isang pakiramdam ng pagiging buo na hindi niya pa naramdaman kailanman. Tumango siya, hindi makapagsalita. Pagkatapos kinuha ni Adrian ang maliit na kahon at iniabot ito kay Liza. At ito, para sa'yo. Binuksan ito ni Liza. Sa loob nakalagay sa isang bed of velvet ay isang simpleng silver na kwintas. Ang pendant nito ay isang maliit na buwan at sa tabi nito ay may 2 maliliit na bituin na kumikinang. Para sa buwan ng kanilang buhay, sabi ni Adrian, at sa 2 bituin na ginabayan niya pabalik sa liwanag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liza. Liza Serrano, hindi lang nanay ng mga anak ko, ang gusto kong maging ka. Gusto kong maging kasama ka sa pagbuo ng ating kinabukasan. Gusto kong maging kabiyak ko. Hindi ito isang grandiosong proposal na may singsing. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang alok ng isang buhay, isang pamilya, isang tahanan. Oh, bulong ni Liza, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Oh, Adrian. Oo. Niyakap siya ni Kai at Mia ng mahigpit. Tumayo si Adrian at niyakap silang 3, isang magulo. Ngunit perpektong yakap ng 4 na taong sa wakas ay natagpuan ang kanilang lugar sa isa't isa. Sa huli kinuha nila ang mga dokumento,
Kumuha si Adrian ng isang itim na panulat. Ang isang pamilya ay hindi nabubuo sa papel lamang, sabi niya. Pero ang paglalagay ng pangalan natin dito ng magkakasama ay isang pangako. Pumirma si Adrian sa linya na para sa kanya. Pagkatapos iniabot niya ang panulat kay Liza. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang isinusulat niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma ay nagiging bahagi ng kanilang opisyal na kasaysayan. At sa ilalim, may 2 espasyo para sa mga saksi. Kumuha sina Kai at Mia ng kanilang paboritong Crayola asul para kay Kai, silver para kay Mia. Sa kanilang hindi pa perpektong sulat kamay, isinulat nila ang kanilang mga pangalan. Ang huling eksena ay hindi sa loob ng korte o sa harap ng isang abogado. Ito ay sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pagbabago, sa tabi ng swimming pool. Ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Ang 4 sa kanila ay nasa tubig. Wala ng mga space suit o mga corona. Si Kai at Mia sa tulong ni na Adrian at Liza ay kumpiyansang ginagawa ang kanilang mga water therapy exercises. Ang kanilang mga binti ay hindi pa rin gumagalaw, ngunit ang kanilang mga braso ay malakas, ang kanilang mga katawan ay maliksi sa tubig. Tingnan mo, Daddy, kaya ko nang lumangoy hanggang dulo. Sigaw ni Kai at buong lakas siyang sumagwan palayo. Ako rin. Ako rin. Tawa ni Mia sumusunod sa kanyang kapatid. Naiwan sina Adrian at Liza sa gitna ng pool, lumulutang habang pinapanood ang kanilang mga anak. Inabot ni Adrian ang kamay ni Liza sa ilalim ng tubig. Sinong mag-aakala, sabi niya, na ang isang bahay na puno ng katahimikan ay mapupuno ng ganitong klaseng ingay. Ito ang pinakamagandang ingay sa buong mundo. Sagot ni Liza, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Adrian. Ang mga huling sinag ng araw ay tumama sa tubig, lumilikha ng libu-libong kumikinang na diamante. Ang mga tawa ng mga bata ay umalingaw-ngaw sa hangin, humahalo sa huni ng mga kuliglig. Sa likuran nila, ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay isa-isang bumukas na tila mga bituin na bumababa mula sa langit. Ang mansyon na dating isang malamig na monumento ng kalungkutan ay hindi na lang basta humihinga. Ito ay kumakanta. Isang awit ng paghilom pag-asa at ng isang pamilyang natagpuan ang kanilang daan pauwi.